sa snowball na pwedeng makuha ng YSS. And if mawala yun, they have to play the scaling late game aspect of their lineup, which does go against doon sa nilatag na keys to victory ni Wolf kanina sa The Howl, na greedy setup na naman yung hawak ng TLPH. Naku, aabangan natin kung magmamaterials ba lahat ng mga nakita natin dito sa draft sa pagpasok ng game number 1. And ang ganda tutukan yung mga early rotations na hindi natin namimess dahil nga sa mga paunang galaw na ganito. Lancy, I think confident naman si Lancy sa paggamit ng isang Valentina. Isa to sa mga heroes na kayang pumalag sa mga damage type na jungle, no? Uy, Sanji. Teka lang, medyo yung pag ganong lipad, may gustong plano pero hindi plano, just to bait out kung meron man talagang go for the side of TNC. Oo, yung plano pala, aeroplano, lumipad-lipad lang saglit. Pero TLPH, kung papansinin natin, okay ang nagiging ikot. Sabi ni Carlito, sige, focus tayo kay Benny Cutie. Pinag-uusapan natin kanina yung mga ginto-ginto. At pumunta na si Carlito dun sa may bandang itaas. Inaatay niya yung kanyang level 4, pero may pokes din. Alam mo, medyo worried ako sa sa game ng TNC, medyo passive yung approach ng yung Hylos sa Gatot Kacha against the Hylos of JP. Parang hindi pa nagagamit yung Revitalize. Kapag lamang ka sa mid, tapos wala masyado nangyayari, actually lamang dyan yung kabila Kasi hindi siya force na mag-react. Imagine mo kapag umabot sa Turtle, may Glorious Pathway, may Revitalize, walang na-enforce na trade mula rin sa TNC. So for TLPH, masaya sila na passive yung ganap dito for TNC. Well, kailangan din naman nila considering na they have the Farsa and the Season Shin na makakailangan ng first item just to be efficient enough doon sa team fights. But merong ton na gustong gawin si Chakno, hindi nga lang tumama yon, handa si JP at nagamit yung Revitalize niya even before the Turtle. Oh my gosh, sila pa yung na-forcean dito midnight. Yeah. At least, nasunod naman sa plano na yung first level for rotation, lahat sila nasa mid. Kasi yun nga lang, wala nang revitalize dito yung Gatot Kacha. Okay, Mountain Shocker nagamit. Sanford sa may madalikod. Saida, papasok na rin. Ang Turtle, sino makakuha? Glorious Pathway ay nagamit. Pyle is gonna be Saida securing that one. Napakagandang zone mula kay Chakno at kay Trimar. Pero may Feather Strike na gagamitin si Sanji at si Chakno ang naiwan. First blood para sa Team Liquid. Pero here comes the retaliation. JP down. Trimar ang kapalit. 2-1 pero hawak ng TNC yung Turtle kaya naging even ang palitan. Yeah. Hayaan nyo magluto si Sanji. Pero may nakakapagluto din sa may bandang itaas. Pero laki ng inilamang ng TL doon, In terms of kill, mas masaya rito yung TLPH, but also in terms of objectives and sabihin na natin individual resources, I would say mas malaki yung pinanalo ng TNC kasi kinailangang umalis ni Ohoibu sa lane na kaya mabuhay dito ni Benny Cutie. Pero for TLPH, unfortunately for Cartese, hindi siya makapasok kasi nandoon yung Phobos din sa may unahan and hindi rin naging enough sa ng TLPH para mapigilan si Zaida na mag-dash in. Kasi literal, tinawin na lang ni Zaida si Sanford on the lapu-lapu. So overall, I would say both sides are still happy with what happened. Yun nga lang, ang pinakamasaya talaga sa nangyari for these two teams is si Sanji at si Benny Cutie. Oo, nakadalawa kagad si Sanji dito and malaki-laki rin kalahati yung naplato niya dun sa may bandang itaas. 3 minutes and 30 seconds dito sa laban na ito. Kanina pinag-uusapan natin about dito sa gold laners natin. Ano ba nagiging itsura ng gold laner na to? Gold lane matchup natin. Pero mamaya na sagutin yan. Kasi dun sa may bandang iba may nangyari. Pero sa itaas may nangyari din. So na Team Liquid Philippines wanted that kill. Pero hindi tatama yung mga patak ng feathered airstrike from Sanji. Si TLPH, sila pa yung gumagawa ng moves sa mapa. Ito yung window na kung saan allowed talaga silang gumawa ng play, especially with the Mountain Shocker. Pero at least nare-repel naman ng TNC. Yun nga lang, again, kapag dito may lineup ng TLPH, medyo sila pa yung scaling kasi hawak pa nila yung Moscow. So for TNC, they have to play not just accordingly against TLPH, pero at some point sila dapat yung gumawa ng moves laban sa TLPH. Nakakatuwa panoorin si Sanford dito si Trimar. Kala mo nanonood ka ng Crash Gear na nagbabanggaan. Walang magkakapatayan kasi ganun lang ang nangyayari sa kanila. Pero lang yun dito ata magkakaroon ng kapatayan dahil ikalawang pagong ay available na at si Sanford nakita at namatay niya si Chakno. Alam din na nakalahati ang buhay ni Chak Mamba. Masyadong low yung Gatot Kacha at pipigilan pa ni Sanford yung dalawa. Even Benny Cutie hindi makalapit pero doon sa Turtle nandun yung tatlo. Nandiyan yung Glorious Pathway na ilatag. Meron airstrike na gamit. But this at the SOD. Kanino yung
dyan. It's gonna be on the hands of Carl Didi at si Chuck nung may iwan. Kahabulin pa na ibang members ng Team Liquid Philippines. Ang TNC and even si Trimar ay makukuha nila. Ngayon yung kaninang event ay nilamang na ng Team Liquid. Oh my gosh, ang laki talaga ng nilamang ng Tia doon. Paano ba nagsimula yung teamfight? Well, first of all, again, yung Gatot Kacha na napababa yung kanyang HP, na paggamit ng Revitalize, it allowed TLPH to have a better setup in the turtle. Counter-response na lang yung ginawa dito ng TNC. Unfortunately, may CC immunity kasi yung YSS. In the turtle pit, kahit paabutan sila ng AOG, kayang-kaya niyang i-bypass yung frontliners dito ng TNC. And also yung zoning mula doon sa Feathered Airstrike kay Sanji. Again, it's just the first move advantage dito for TLPH na nagbibigay sa kanila ng objective control laban sa TNC. Mainit ang mga gold leaders natin na Oheb and Sanford dito sa laban na ito. And Carlito ay bumasag na rin sa may bandang itaas. Ngayon kung titignan natin doon sa Infinix in-game equipment, meron na rin namang War Axe dito si Zaida, pero ang yayaman na ng ilan sa mga players dito ng TL ha. Lalo si Oheb, napakayaman. In-game and in real life. Patapos na yung kanyang golden stats if I'm not mistaken. And lamang siya ng 700 gold over the Granger. So this does mean na yung TLPH nakukuha nila yung death ball requirement, yung death ball situation na nakita natin kanina sa laro ng Twisted Minds. And ngayon, napapasok na tayo sa medyo kalagitnaan ng ating laro. And kailangan ng agarin ng TNC yung mga bagay-bagay. Lalo na hindi rin nagiging malaya dito si Benedict Cutie. Feathered Airstrike, ibinitawan na ni Sanji para lang makazone. Pasok din si Carlito, labag yung Glorious Pathway. Pero mapipigilan din naman ng TNC yung pagkakabasag sa gitna. And may reset din na gagawin ng TL. Naiwasan talaga nila yung gustong gawin ng Team Liquid Philippines, which is to secure the turret down. Pero Sanford na paggamit ng Bravest Fighter, Zaida ay tumahilang para tumakas doon. Pero may turtle na pwedeng pag-agawan. May conceal para binitawan si JP. Dalawa galing sa baba, dalawa galing sa gitna. Ngayon iipitin nila ang TNC. Si Chakno magiging target. Tinamaan sa isang araw, Mountain Sucker ay nagamit. Pero boom, bumaba yung buhay ng turtle. Kay Zaida pa rin mapupunta. Chakno, Trimar, doon sa likod ng punteriya kasi yung Glorious Pathway na paatras. Talagang mapapaatras ka sa damage. Double kill from Zaida. And now si JP ang tatargetin nila. Apat na members, may mga bala. At sa pool naging numero ng Sky Piercer ni Benny Cutie. Napakatindi ng pagbawi ng TNC doon. Ganda ng pwesto na tinake over dito ni Zaida at pati na rin ni Chaknu. TLPH, pinilit nila yung turtle na yun. Napilitan si Cartesi na gamitin yung Mountain Shocker for the added vision. Unfortunately, lumaban kagad yung TNC. Sinubukan niyang ibato yung barko doon sa turtle para makuha yung retribution. Pero nandoon kasi yung Lancelot. And because of that, nawala yung mga spells sana na panglalaban nila versus TNC. And because of that, Chakno was just able to go in front and not care about dying at all. Sinasaro niya lahat ng damage output ng TLPH. Dagdag mo pa dyan yung nakaw. If I'm not mistaken, yung nanakaw na Glorious Pathway mula kay Lancy. Sa totoo lang, hindi rin clear sa akin kung na-dodge pa ni Zaida yung SOD kasi bigla siyang naging vulnerable. Feeling ko nag-corner siya dun eh. Kaya naiwasan niya yung SOD. Feeling ko magbabago yung istorya at yung itsura ng laban na yun kung nakapunta at nakasama rin itong si Oheb no? Lalong-lalo na yung farm niya ay 7K. That's 1K advantage. Pero here comes JP na mag-Glorious Pathway sana palikot pero wala silang naabutan. Yung Tore lang ang naging target pero ito yung ninakaw na Glorious Pathway. Papalag naman ngayon ang TNC kontra TL pero Sanford sa likod. Si Benny Cutie ang punteriya pero sa gitna at sa harap si JP ang mawawala. SOD will connect pero akala kong di na papasok ay papasok pa. Lumaban muli ang Team Liquid Philippines pero inatrasan lang sila tinakbuhan ng TNC. Hindi nila nagamit din si Benny Cutie. Nice Bravest Fighter para dito kay Sanford at nailayo yung main damage dealer dito ng TNC. Yeah, at this point, kailangan ng makapag-adjust ng TLPH yung ginagawang teamfight ng TNC. Kasi ang ginagawa na ni Carl TZ pati na rin ni Sanford is, ni Sanji is kinokombo nila yung Feathered Airstrike and Mountain Shocker. It's similar to what they did nung turtle fight na parang ginamit yung mga teamfight spell. So medyo awkward na rin yung Glorious Pathway na nilatag ni JP. They wanted to find a pick-off before the teamfight started. But after that, since na-exhaust na lahat ng mga team fighting skills dito for the side of TLPH, Lancy once again with a Glorious Pathway, the stolen Glorious Pathway, restarts the fight for TNC. Ibang klase talaga, pero ibang klase rin ang Infinix Handcam na nakikita natin ngayon kay Zaida. Ganyan pala gumamit ng Lancelot, pero nandun yung conceal play
Pero habang nangyayari mga bagay na yan, tapay din si Sanji, Fed and Earthstrike enemy, nagawa na rin niya habang throw lang sa gitna Teka. ginagawa din yung Oheb. Si JP yata ang uunahin, pero here comes the offensive glorious pathway para kay JP. Kaso nga lang may ipis si Start. Trimar, si Chakno Gitna. ay nag-catch ng ton, pero doon sa gitna nagpe-pressure lang si Oheb with that Moskov, kaya napilitang umatras ang TNC. Binate lang, nung nakita nila ng 5 ang TNC, diretso kagad si Oheb sa pagbasag. Oh, kumbaga, yung TNC, na-reach naman nila yung condition nila eh. Nalaro nila yung team fight skills ng TLPH. Kaso sabi nila, itong si Oheb KJ eh. Pwede na sana kami lumaban, kaso kailangan depensahan yung middle lane. Ngayon ang problema nila, this is where the Moskov takes over the game. Yung Moskov advantage, the map advantage that they have. TNC, hindi na silang pwede magdikta ng mga team fight basta-basta kasi kailangan nilang depensahan yung mga lanes nila. Bigla na lang nag-switch ng target at si Chakno ang binigyan. Meanwhile, Sanford just zoning 3 members from the gang of TNC. Tumalon-talon si Trimar sa kanyang Infernal Pursuit. Pero hindi na kinaya ng buhay niya. Nasarahin yung damage output ng mga members ng TLPH. Meanwhile, JP dying also. Nandyan si OM, Spirit of Misery. Dash palayo. Hinapan ng design with a band ng execution. Kaso wala na siyang dash para habulin pa ng tuluyan. Si OM. Sanji. But nag-aabang doon sa may bandang damo. Nag-aanap ng target. Si Benny Q tinamataan niya. Pero nakinakot lang para hindi makasunod dun sa Lord. Ibang klase yung palitan dito at si Benny QT hindi rin talaga makapwesto ng maayos. Though meron siyang mga kills na nakukuha kanina, pero hindi magamit ng gusto yung advantage ng range. Hindi siya komportable kasi nandiyan lagi si Salvador, nandiyan lagi si JP na willing mag-dive sa kanya. Yeah, tsaka galing pa siya sa top lane so medyo delay yung pag-start ng team fight dito for TNC. Good plays coming out from Zaida though. The good thing about their lineup is their ability to chase. Nang hawak nila yung Phobius, yung Lancelot, even yung Valentina kasi ninanakaw niya lang yung Glorious Pathway ni JP. So kailangan pa rin mag-ingat ng TLPH dito pagdating sa mga engages. But again, one thing that they have going for their side is yung advantage na pwede nilang iwan itong Moskov sa may top lane. Kahit i-delay ng TNC yung pag-start ng team fight, super reliable na kayang gawin ng TLPH is i-reset lang nila yung Lord paulit-ulit. Alam mo, gamit na gamit nga yung global presence ng Mountain Shocker dito. Isipin mo yun, kita mo kagad kung saan nakapwesto and kung may pagkakataon itong si Ohib nag-split push, pwede niyang ituloy yun. Oo. Di ba? Pag alam niyang libre, yung lane na gusto niyang i-pressure, typically the dead baka lane mag-conceal to. doon sa opposite side, pero Ayan na. ayan na yung Conceal. conceal. Mountain Shocker. Nakita, Mountain Shocker nakasabay, hinarap yung target, si Zaida yata ang makikita, pero yung barko itatama at sa puwi na meron airstrike. Yung combo ng range ay nasa TLPH pala, and this time si Trimar ay naipit na lang doon sa 3 miyembro, and si Sanford doon is just the zone. Sabi ni JJ, JP, let me catch a bullet for you, at siya na talaga sumalo ng lahat ng damage output. Ngayon babalik ng TLPH. Sanji. Yung mga sipat, hindi tumama yung SOD, 4 na tutumba, and this time Benny QT na lang na mag-isa. Hinabol pa, kamuntik-muntikan nga lang ang buhay ni Oheb na mamatay, pero yung Lord ay libre sa kamay ng cavalry. 7 seconds para kay Trimar TZ. Kakalmahan ng Team Liquid Philippines dahil kukunin na nila yung Lord. Pero grabe yung sequence na yun, Midnight. Kanina pa pala nila hinahanap yung combo na yan. Finally, they find the right strive. Conceal with the Glorious Pathway, with the Mountain Shocker, getting all the vision and na-bait ni Carlito the Great yung Thorn Rose ni Zaida. Kaya naman finally tumama yung Mountain Shocker and Feathered Airstrike. 3 times the charm. 3 beses nilang trinay yun. Finally nahanap nila si Zaida. Tumama rin talaga pero natamaan din ata si Zaida dito sa kamay ni Sanford. And ngayon, kailangan ding kapitan ng CNC yung mga clear wave na natitira at meron sila rito. Lord ay nasa may bandang ita. Target din dito ng CNC pero ito na round number 2. Papasok sila muli, maghahanap. Hindi niya natamaan si Sanji doon sa ton na gusto niyang gawin. Glorious Pathway, para lang doon sana mang slow, pero umatras muna ngayon ang TLPH. Ang sexy ni Sanji. Grabe na ba? Yung unbreakable na ankle break. Yung unbreakable na break. Na break eh. Gumiling yung ibon. Ganoon eh. Sa bagay, na-break the code nga eh. Paano pa yung unbreakable? Tama. Iba talaga
ang Team Liquid Philippines dito sa laban na ito. Pero hindi pa rin imposible para sa TNC. Pero ang gusto ko lang malaman, Midnight, ano pa mga kondisyon pa na kailangang iset dito at kunin ng TNC para kahit paano makahabol at mapaliit itong lamang ng TLPH? Kailangan maganda yung setups ni Chaco pa rin na Streamer. First of all, kailangan talaga body sacrifice. Itong Phobius siguro dive either the Moscow or the YSS or Aray ko! Streamer dito. Yun lang! Nasaktan siya dun sa mga papitik-pitik Oh, my ni goodness. Carlito. At bigla na lang din yung Glorious Pathway ay ginamit para sa namang slow pero di namatay si Trimar naman doon. Okay, medyo mas mahirap na yung condition ngayon ni Streamer kasi ngayon wala siyang flicker. So yung body sacrifice medyo prayer na yung kailangan ng TNC, kailangan magkamali sa pwestuhan itong TLPH and kailangan magmilagro din ni Zaida. Oo, pero yun yung mahirap kapag di ka antay ka lang ng pagkakamali ng iyong kalaban. And lalo na, kilala natin ang Team Liquid Philippines fresh from MSC Ayan na naman, Championship. Nagamit yung Mountain Shocker. Medyo malayo naman si Daddy JP para gamitin yung kanilang usual na combo na paulit-ulit nilang ginagawa. Pero si Chakto masyado malalim Pinalambot siyang bigla ng mga banat si Bat pero AOG Warning ay shot. makakatakas pa si Chakno but mukhang tatanggalin nun yung fact na makakontest ang DNC sa Lord. Sabi ni Carl, OF, tingin. Tapos, pagbato ng spear, nasa base na yung gatot eh. Masyado malayo din eh. And at least nakita Tumaplis. natin yung kakayahan talaga ng lineup ng TLPH dito. Kahit sino ay kaya na nilang Uy, teka tunawin. lang. Reset ang gagawin nila dito sa Okay, Lord. Shocker. Paano yung gagamitin din? Si Trimar naman ang may ipit dun sa harapan at mawawala na lang bigla ng Likod. mabilis. Sanford connecting that stun from the bravest fighter. Immortality kay Benny Cutie ginamit para sana makasurvive pero naipit na ng ipit. 4 men down and make it 5 no more immortality for Benny Cutie and a maniac for the GOAT himself. Goal! DZ and Team Liquid Philippines will secure this game 1. Sinabayang